Former President Rodrigo Duterte, binilinan ang kanyang mga lovers, girlfriends, and common law wife na maghanap na ng ibang boyfriend. At sa kasalukuyang bilang ng mga lovers ni Digong, meron siyang isang common law wife at 13 iba pang girlfriends. Ang tindi naman pala nitong si Digong. Magandang araw po sa inyong lahat, na imbag nga aldaw kenyayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. Nabasa ko po ito sa Politico. Maghanap na kayo ng ibang boyfriend. Rodi Duterte tells Hanilet 13 lovers to move on. Former President Rodrigo Duterte has given his longtime partner Hanilet Avancenia and his other lovers, reportedly numbering 13 according to his own count, his blessing to find happiness with other men as he remains detained in The Hague, Netherlands. Davao City Representative Paulo Duterte shared his father's message in an interview after visiting the former president. Sabi ni Pulong Duterte na sinabi ng kanyang ama, "Sa mga girlfriend o lahat ng common law wife ko, lahat kasi ng jowa niya, tawag daw niya common law wife. 13 sila lahat. Maghanap na kayo ng ibang boyfriend. Siguraduhin nyo yung malaki ang credit card." Avancenia, mother of Duterte's youngest daughter Veronica, has long been described as his common law wife in news reports. Duterte's first marriage to Elizabeth Zimmerman, ito po yung nanay ni Sara Duterte, was annulled in 2000. So, napakaganda naman pala talagang halimbawa nitong si Rodrigo Duterte, no? Bukod sa palamura, abay pagdating pala sa mga relasyon, open na open siya. Ano kaya ang pakiramdam ni Hanilet Avancenia? And I'm sure, kahit papano, alam niya itong 13 other lovers ni Digong. Pero ngayon na nabunyag ni Pulong Duterte na bukod sa kanya, ay meron pang 13 other girlfriends itong si former President Duterte. So lumalabas na kahit nasabihin mo na si Hanilet ang considered or tanggap na common law wife ni Duterte, lahat pala ng 13 girlfriend ni Rodrigo Duterte ay common law wife din ang tawag niya. Naku, napakasakit po nito para kay Hanilet. Kahit nasabihin natin tanggap niya at alam niya, pero ngayon na it is out in the open na hindi lang siya ang common law wife ni Rodrigo Duterte, kundi 14 sila. Ang tanong, papaano na-tolerate at natanggap ni Hanilet lahat ng ito? At sigurado kaya si Avancenia na si Kitty Duterte ang pinakabunso ni Rodrigo Duterte? Kasi ngayon na nalaman natin na 14 pala silang lahat. Dahil bukod kay Hanilet na common law wife and the other girlfriends na common law wife din, sigurado bang kay Hanilet lang nagkaanak si Duterte? Sabagay, wala naman tayong pakialam talaga eh. Kaya lang yung image nitong si Rodrigo Duterte. 14. Ang gulo, no? Pero kung yan ang piniling buhay ni Duterte, fine. Total, kayang-kaya naman niyang suportahan yung 13 or 14 na babae niya. At proud pa si Pulong na i-broadcast sa buong Pilipinas na yung tatay niya ay may 14 na babae. At ang ikinagulat daw ni Digong ay nung nalaman niya na for sale na yung bahay na tinutuluyan nila ni Hanilet Avancenia at ni Kitty Duterte. Dahil sa isang interview kay Hanilet, ito ang kanyang sinabi, "Masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV. Para saan kaya yung CCTV? Tulad ng pinapakalat nila na i-raid daw yung bahay ni Digong. Sa bagay, kung maibenta itong bahay na to, napakadaming properties ni Digong. Pero siyempre, alam naman po natin na ito yung continuing drama of the Duterte family. Nakakaawa ba? Dahil nagpapaawa nga si Sara Duterte. Dahil nag-aalala si Sara Duterte na baka hindi daw mapagbigyan ng ICC yung hiling nilang interim release.
Kaya ang paawa ni Sarah, he is 80 years old. He is not in good health. He has not been eating well. He needs support from familiar people and he needs the care of his family and loved ones. Dugtungan ko including the 13 other girlfriends or common law wife. Nakakaawa ba yung may 14 na girlfriends o baka yun ang nami-miss ni Digong? Wala po tayong magagawa sa sitwasyon ni Digong. Dahil lahat naman po ng nakukulong tulad dito sa Pilipinas, lahat sila naghahanap ng kalinga, ng pagmamahal ng kanilang pamilya, ng kanilang mga loved ones, hindi nga maibigay sa kanila dahil sila ay nakakulong. Sa bagay yan naman po talaga ang drama ni Sara Duterte, ang magpa-victim, ang magpaawa. Mukhang hindi po kinakagat ng taong bayan dahil laging nasa isip lalo na ng mga pamilya na naging biktima ng EJK na kailangan maramdaman ni Rodrigo Duterte ang sakit ng kanilang nararamdaman, yung mapawalay sa kanilang mga pamilya. Buti nga itong si Digong, napawalay lang pero buhay pa sila lahat. Yung mga miyembro ng mga biktima ng EJK na nawalan ng mga mahal sa buhay. Pero ang pinaka-latest po ay tinanggal na yung karatulang for sale sa bahay ni Digong at ni Hanilet. Sa bagay, maibenta to, walang-wala po yan. Chicken feed lang yan kay Duterte dahil napakadami pa nilang ari-arian. Fake news alert naman po tayo ngayon. At isa sa pinagkukuhanan natin ng fake news, si Harry Roque. Kasi meron pong nabanggit si President Bongbong Marcos na maaaring maging solusyon sa baha. Bumanat itong si Harry Roque. Sinabi niya, anong ahensya ng gobyerno sa bagong Pilipinas ni Marcos Jr. ang may katungkulan na iipunin ang tubig baha para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot? Alam niyo itong si Harry Roque, talagang aral kay Sara Duterte. Natandaan niyo yung sinabi ni Sara Duterte na sinabi daw ni President Bongbong Marcos na yung gera sa Middle East has no impact sa ekonomiya natin. No impact daw. Walang epekto sa ating bansa. Ang sinabi ni President Bongbong Marcos ay pinag-iisipan nila at pinag-uusapan ang sitwasyon sa Middle East, pero ang dulot nito sa atin has no significant effect. Iba po yung ibig sabihin ng no effect sa no significant effect. Nakita nyo ang gawain ng mga DDS? Magdadagdag o magbabawas ng isang salita ni President Bongbong Marcos para mag-iba ang ibig sabihin nito. Pero tulad nga ng sinasabi natin, napakadali pong mag-research. Napakadaling mag-debunk ng mga kasinungalingan. Itong sinabi ni Harry Roque na sinabi ni Bongbong Marcos na iipunin ang tubig baha para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Ginagawa talagang bobo nitong sila Harry Roque ang taong bayan. Sa bagay, ang maniniwala naman sa kanila ay mga DDS lamang. Ang sinabi ni President Bongbong Marcos, iipunin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Wala po yung salitang baha. Hindi po sinabi ni PBBM na iipunin ang tubig baha. Paano mong iipunin yung tubig baha? Andyan na nga sa kalsada yun o kung saan mang inabot yung baha. Pero para sa mga makikitid ang utak ng mga DDS, paniniwalaan nila kagad kahit na alam nilang fake news ang sinasabi ni Harry Roque. Kasi kung mag-iisip kang mabuti, paano iipunin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot? Malamang magtatayo ng malalaking reservoir, lalo na sa mga probinsya, sa mga bukirin, sa mga palayan, para pagdating ng tagtuyot, mapapakinabangan mo nga yung tubig na inipon, hindi po tubig baha ang iipunin. Sa bagay, sa kaawa-awang sitwasyon ni Harry Roque, libangan na lang po niya ang magpakalat ng fake news. Akala niya, natutuwa ang taong bayan? Hindi. Natutuwa lang sa kanya yung mga alipores nila, yung mga DDS na katulad niya. Yung mga mapagpapaniwala sa mga fake news. Nabasa niyo ba yung latest statement ni Senator Bato de la Rosa? Nung una iniisip ko baka ito ay fake news. Lalo na po ngayon, alam niyo yung AI na yan? Yung kahit mga lumang pictures na papagalaw nila, napapasayaw nila, napapasalita nila. Pero para sa akin, ito mga AI-generated na mga kumakanta, sumasayaw, nagsasalita,
is both creepy and dangerous kasi parang napakadali ng gumawa ng AI at magpakalat ng fake news. So, chinek ko muna kung totoong sinabi ito ni Senator Bato de la Rosa. Dahil alam niyo, ako po ay ingat na makapag-share sa inyo ng balita, yung pala para malaman lang na fake news yon, or AI yon, or disinformation yon. So kayo na po ang humusga kung capable nga itong si Bato de la Rosa na magbitaw ng ganitong statement. Ito po ay may kaugnayan doon sa mga gustong ipadisbar si Chis Escudero dahil sa ginagawa ni Escudero sa impeachment trial ni Sara Duterte. Sabi ni Bato, yung mga galit kasi hindi nasusunod ang kagustuhan nila sa impeachment at gustong ipadisbar si SP Chis. Go ahead. Basta ako, hindi ninyo ako kayang ipadisbar. Teka muna, hindi ba itong si Bato ay isang pulis? Nako, I hope itong balitang ito ay hindi totoo at fake news lang. Dahil ayokong isipin na ganito ba talaga kahina ang utak ni Senator Bato de la Rosa? Hindi kaya ang ibig sabihin ni Bato na ipadisbar ay ipatatanggal sa Senado? Alam naman natin, hindi pwedeng i-impeach ang mga senators. Ay nako, bahala na po kayo mag-isip. Hindi naman siguro ganito kaobog si Bato de la Rosa. Nung pong last episode ko, ibinalita ko na balak mag-apply ni Justice Secretary Boying Remulla sa pagka-ombudsman. Dahil ang ating pong ombudsman ngayon, si Duterte appointee Martires, ay matatapos po ang termino ngayong July. At napansin natin na ang daming mga DDS ang umalma. Kasi mukhang shoe-in si Remulla na maging susunod na ombudsman. Na yun ang ikinatakot ng mga DDS. So banat sila kagad kay PBBM. Naninigurado daw si Bongbong Marcos kaya si Remulla ang ilalagay sa ombudsman. Bakit si Duterte nagtalaga ng sarili niyang tao dyan sa pagka-ombudsman? Yan ang si Martires na ikinatakot niya ni Representative Laila de Lima na baka ibasura lang or baka i-acquit ni Martires or baka ibasura ni Martires ang kaso ni Sara Duterte sa ombudsman na hindi malayong mangyari. Although nagsalita na si Martires na hindi niya muna pakikialaman yung kaso ni Sara sa ombudsman hanggat hindi natatapos ang impeachment trial ni Sara Duterte. Di mabuti. Dahil pwedeng gawin ni Martires yan na kapag inakwit niya si Sara Duterte sa ombudsman, malaking epekto yan sa kanyang impeachment trial. At ang ikinatatakot ng mga DDS, kapag naupo si Remulla bilang ombudsman at magpatuloy ang kaso ni Sara Duterte na inihain sa ombudsman, ay siguradong mabubuksan lahat ng dapat na mabuksan na mga records, kasama na ang mga bank records ni Sara Duterte. Pero ganun po talaga Meron po tayong kasabihan, weather lang yan. At tapos na ang weather ng mga Duterte. At merong bad news or good news. Depende na lang po kung saan kayong panig nandoon. Sabi kasi sa balita sa Inquirer, Senate President Francis Chis Escudero is poised to retain his seat as the chamber's leader in the 20th Congress. Now, with at least 13 of 24 senators eyeing to vote for him. Sabi kasi ni Senator Villanueva, Escudero has support of 13 of 24 senators. Ay hindi po nakakapagtaka yan. Doon nga sa pag-remand ng articles of impeachment sa House, sinuportahan ng 18 senador. So expect po natin na majority din sa kanila ang gustong manatili si Escudero. Ay nako, iilan na lang po talaga sa ating mga senador ang masasabi mong naglilingkod para sa bayan. Dahil karamihan po sa mga senador na yan, naglilingkod para kay Sara. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga balita natin ngayong araw na to? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.